Nako, mga sangkay, yari. Si Harry Roque, mga sangkay, ay sinusuka na po ni Tatay Digong. Yo guys, this is me, Sangkay Janjan. Ano kaya nangyari kay Harry Roque, no? Ako, di ko rin maintindihan bakit po siya naging kengkoy na lang bigla. Ba't parang nasiraan na po ng bait, nasiraan po ng pag-iisip, mga sangkay. Mismo si Tatay Digong, mukhang napansin na po niya ito. No? At ngayon, mga sangkay, may pasabog. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, guys, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, naku po, malapit na po tayo makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Nakikita niyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click niyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So this is it, Pansit. Harry Roque, no? Mukhang pinapalayas na po ni Tatay Digong. Ito kasi ang balita, mga sangkay, na lumabas. Ayan. Isiniwalat po ng lawyer ni Tatay Digong na itong si Harry Roque, mga sangkay, ay pinapalayas na ng dating Pangulo. Ayan, mga sangkay. Sabi dito, break it to me gently. Harry Roque is not wanted by Duterte or anyone near him. The former president would prefer Mr. Roque stop interfering and return to the Philippines, where his talents and troubles are better. Ito, mga sangkaya, suited. Ngayon, marami pong mga kalokohan dito si Harry Roque, mga sangkay, na dapat pong sagutin. Dapat pong ayusin. At kailangan po niyang umuwi sa ating bansa, mga sangkay, para mapanagot po siya. Ngayon, ang tanong dyan, kailan uuwi si Harry Roque? Nakikipagmatigasan to, at nakaraan, mga sangkay, meron po siyang pasabog, no? Na mukhang nagtatampo siya sa mga Duterte. Meron po siyang, naalala nyo, na-topic po natin yan, mga sangkay, na parang hindi naman daw po siya pinakikinggan, nag-a-advise daw po siya, pero di daw po siya pinapansin, napapagod na raw daw po siya, gusto na nga lang daw po niya umuwi. Ito yung tsura niya. Bagay na bagay talaga yung tsura niya dito, no? Ngayon, mga sangkay, ito na yung balita. Nakakagulo lang daw si Attorney Harry Roque sa diskarte ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Nako, nakakagulo. Harry Roque, kita nyo, sinusuka ka na. Ano pang hinihintay mo? Ayon mismo yan sa abogado ni Digong. Nako. Buwelta naman ni Roque, hindi siya nakikialam. Nasa frontline ng balitang yan si Mod Gualvez. Hindi ako naniniwala na hindi nakikialam. Kasi siya po mismo ang umamin nakaraan na nagbibigay nga po siya ng mga suhestyon, mga suggestion, pero hindi daw po siya pinakikinggan. Hindi po totoo, mga sangkay, na hindi po siya nakikialam. Nakikialam siya kasi siya po mismo ang nagsabi nun eh. 'Di ba? May video pa po tayo dyan. Sinabi po niya, mga sangkay, na nagbibigay daw po siya ng suhestyon, pero hindi naman daw po napapansin, hindi po pinapakinggan. O, 'di ba? Ngayon, mga sangkay, malamang na nabubuisit na rin po si Tatay Digong sa kanya. Attorney Nicholas Kaufman versus Attorney Harry Roque. Sa Facebook post mula sa page na Alvin and Tourism, ibinahagi ang written interview niya kay Kaufman na siyang lead counsel sa ICC ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo mainit daw ang ulo niya kay Roque. Nako, yari. Ikaw ba naman, makita mo na parang may saltik na. Di ba iinit ulo mo? Diba? Tapos, magbibigay ng mga suggestion na hindi akma sa kung anong iniisip ng head ng legal team ni PRRT. Ayon kay Kaufman, sobrang panggugulo ng dating tagapagsalita ni Digong. Kesyo sinubukan pa rin itong idemanda ang Dutch government para makalabas si Duterte gamit ang isang crazy scheme na halos ikapahamak pa rin ng buong defense team. Grabe itong ginawa pala ni Harry Roque, no?
Nang malaman pa raw ng Dutch lawyer na pugante si Roque, Nako. pinutol na nito ang contact sa dating presidential spokesperson. Nako. Dagdag pa ni Kaufman, walang may gusto kay Roque. Yun lang. Walang may gusto kay Roque. Kahit daw po yung dating presidente. Oh my goodness, Harry Roque. Anong ginagawa mo dyan? Hindi ka naman pala welcome. 'Di ba? Kamusta yung mga pasayaw-sayaw mo dyan? Kita mo, sinusuka ka. Sinusuka ka. Alam nyo, hindi nga sana hahantong po ito sa ganitong klaseng problema kung itong si Harry Roque, matino lamang. Wala eh. Sabi nga po ng iba, hindi lang nabigyan ng upuan eh. 'Di ba? Gumawa na ng kalokohan o kung ano-ano nang pinagsasabi. Nabisto tuloy yung mga tinatago. Hindi raw interesado sa kanya sa Duterte. Hindi interesado si Tatay Digong sa Yura. Ano ba, Harry Roque? Parang mas maganda Roque. Well, the former president is not interested di umano sa pulpul na lawyer na ngayon ay pugante. O kahit sino sa kampo nito. Wag na raw makialam si Roque sa kaso ni Duterte at bumalik na siya sa Pilipinas para ayusin ang sarili niya mga gusot. Ayaw na. Umuwi ka na. Pinapauwi ka na ni Tatay Digong. Ano pang hinihintay mo? Gusto mo pa ba mag-message si Tatay Digong na you, Harry Roque? Tapos babanat-banatan ka ni Tatay Digong. Nako. Pero syempre, palaban si Roque. Ito, palaban. Dinipensahan niya ang sarili. Wala raw katotohanan na sinasabing nakikialam siya sa kaso ni Duterte. Imposible namang magsasalita yung head ng council ni PRRD kung wala pong ginagawang kalokohan itong si Harry Roque, 'di ba? Well, kayo maniniwala pa ba kayo kay Harry Roque? Wala rin daw siyang mga pahayag na nakakadiskaril sa diskarte ng Duterte team. Hindi naman talaga totoo na ako'y naghihimasok. I adhere to the strictest ethical standards. At alam ko na isa sa pangunahin talagang rule of ethics ay huwag maghihimasok sa kaso ng iba. Ano yun? So, mas sinungaling pa si Kaufman kaysa sa'yo? Hindi kami naniniwala sa'yo, girl. Inamin din ni Roque na ginusto niya rin maging miyembro ng legal team ni Duterte. Pero hindi na nga ito natuloy dahil sa personal niyang issue. Pag sinabi ko kasi naghihimasok sa kaso, ito yung kaso na hinahawakan ni Kaufman sa ICC. At mula naman na naging malinaw sa akin na ayaw niyang makipagtrabaho sa akin, hindi ko naman pinagpilitan ng sarili ko. No? Nakaraan nga may video na lumabas, di ba? Ang sabi doon, nagbibigay ka ng mga suhestyon pero di ka pinapakinggan, parang nagtatampo ka sa mga Duterte. Diba? Naku po, alam nyo, yung isa sa tumatawa ngayon, alam nyo kung sino? Si Salvador Panelo. Si Panelo ngayon yung tumatawa. Kung ako sa'yo, Harry Roque, umuwi ka na lang dito. Umuwi ka na lang. Tapos sagutin mo lahat ng reklamo sa'yo. Kasi hanggat andyan ka, pugante ka. Ganun lang yun. Ganun lang yun. Sayang itong taong to. Baka nga, alam nyo, kung hindi ito nagkaganito-ganito, tapos hindi nabisto yung mga kalokohan niya, baka naging sekretary pa po ito ni PBBM katagalan eh. Di ba? Masyado pong... kaso nga lang, mga sangkay, buti na lang din. Kasi nabisto ng pamahalaan, mga sangkay, yung tungkol sa Pogo, yung involvement po niya. Di ba at least nagkaroon po tayo ng, kumbaga, justice sa nangyaring ganun sa bansa natin. At binigay ko naman ng buong-buo kong tiwala kay VP Sara nung pinili niya itong si Kaufman. Lahat daw ng ginagawa niya ay para lang sa pagmamahal niya sa dating Pangulo. Alam nyo, ang tingin ko dito, ginagamit lang si PRRD. Diba? Siguro napansin na din po nila, Tatay Digong, na mukhang, alam nyo, ginagamit lang ako nito sa pagtatago eh. Kasi yung nangyayari, diba, wala siya dito. Asan siya? Nandun sa The Hague. Tapos kasama yung mga supporters ni PRRD. Diba? Parang ang nangyayari, ano pa tawag dito? Panangganya si PRRD para po hindi harapin yung kanyang problema dito sa Pilipinas. So marahil, ito po yung
napansin ni Tatay Digong, syempre, lawyer din po yun si former President Duterte. Sabi niya, hindi to crazy scheme kundi sincere na legal remedy. Ang gusto lang daw niya bilang isang foot soldier na Pero yun, tinawag po siyang baliw nitong si Kaufman. Isipin mo yan, akala niya tayo lang ang nagsasalita. No, hindi lang. Maging ang legal team ni PRRD. Nasasabi yun. Bakit? Tingnan nyo yung mga actions niya ngayon, mga sanggay, yung sumasayaw. Diba yung sumasayaw-sayaw siya at kung ano-ano mga pinagsasabi niya sa social media? Do you think yun po ay pang-lawyer? Ay, nako po. mga Duterte ay ang makabalik ng buhay si Digong sa Pilipinas. Samantala, tinutulan ng Office of Public Counsel for Victims ng ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na ipagpaliban ng desisyon kaugnay ng jurisdiction. Ayon sa kanila, wala itong sapat na batayan at hindi makakatulong sa interes ng mga biktima. Dagdag pa nila, ang matagal na paghihintay ay lumalabag sa karapatan ng mga biktima na magkaroon ng legal na katiyakan at makilhok sa proseso. Alam nyo guys, mukhang dihado talaga dito sa Tatay Digong eh. Ibang ko, anong susunod na mga mangyayari dyan? Ay nako, well, ano po ang inyong opinion guys? Ano masasabi nyo kay Harry Roque na mukhang sinusuka na po ngayon ni Tatay Digong? Comment down below, guys. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.